Nang maramdaman ni Alexa ang paglalim ng paghinga ng katabi ay binalingan niya ito, nakitang nakapikit ito at sa pantahan niya ay tulog na ito, ngunit kita ang butil ng luha na damaloy sa pisngi nito. Pinahid niya yun, nawili siyang titigan nito, wala pa ring pinagbago ang mukha nito, napangiti siya kahit papaano, maamo pa rin ang mukha nito kahit may possible ng balbas ito, gawa ng tila hindi na rin nagagawang mag-ahit nito sa dami ng nangyayari sa kanila. Lumapit pa siya lalo upang mapag-aralan ang mukha ng lalaki, nakatunghay siya rito nang bigla itong magdilat ng mata na kinabigla niya, nahihiya tuloy siyang napabalik sa pag-upo, tila batang nahuli sa aktong ninanakawan ng tingin ang crush nito. Ilang sandali ay naramdaman niya ang paglapit ng lalaki sa kanya kasabay ng pagkabog ng kanyang dibdib. Nahihiyang nagbawi agad ng tingin si Alexa, ramdam man ang paglapit sa kanya ng lalaki, kaya hindi siya kumilos sa kinauupuan niya. Nakakabingi ang kabog ng dibdib, ngunit mas nakakabaliw ang damdaming umaalipin sa kanya sa sandaling iyon. Masyado siyang naapektuhan sa paglapit ni Gavance na tila ba mas sinasadya pa nitong ailapit lalo ang katawan nito sa kanya. Napalunok siya nang marinig itong umusal sa kanyang punong tainga. "Pwede ba kitang halikan?" Napaawang ang bibig niya sa sinabi nito. Sa ilang beses nilang paghahalikan, ngayon lang ito humingi ng pahintulot, hindi pa man siya nakakasagot ay sakop na nito ang kanyang lobby. Nakakabaliw ang sensasyong umaalipin sa kanya, maging ang simpleng paggapang ng palad ni Gavance ay tila pinasokan siya ng ilang boltahe ng kuryente sa katawan. "Gavance," awat niya ng bitiwan ng lalaki ang kanyang lobby. Ani naman agad nito, akmang hahalikan ulit siya nang umiwas siya. "Gavance, naririto tayo sa ospital," tila nahihiyang saad dito na hindi makatingin sa lalaki. Napasandal muli si Gavance sa sofa nang marinig ang sinabi ni Alexa. Gusto niyang tumawa sa narinig. Nasa ganoon sila nang muling nagsalita si Gavance. "Thanks," napakunot noon naman si Alexa nang marinig ang pasasalamat ng lalaki. "Salamat para saan? Thanks for coming into my life, for giving me Gabby." Maging siya man rin ay ginaya na ang ginawa ng lalaki, kapwa sila nakasandig sa sofa at nakatingin sa kesame, parehong nagpapakiramdaman. "Salamat din," panimula naman ni Alexa. "Honestly ay hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. It just happened that prior to what happened to Gabby, we accidentally met on that job hiring," aniya sa lalaki. "Hindi ba ito isang tanda?" Nakakalokong sabi ni Gavance. Napangisi si Alexa sa tinutukoy nito. "Sign for what? Na tayo ay dapat na maging," agad namang tugon ni Gavance. Nakangisi man si Alexa ay sa kaibuturan naman ng kanyang kalooban ay kinikilig siya. "Come on Alexa, we're too old for this. I like you and I know you feel the same," tahasan ng saad ni Gavance. Napatigil naman si Alexa sa narinig buhat sa lalaki, kaya wala siyang naisagot pa rito. Hanggang sa kapwa na silang natahimik, walang nais magsalita, hanggang sa nakatulugan na lamang nila ang ganoong sitwasyon. Pupungas-pangas na nagising si Summer nang maramdaman ang tila kamay na nakayakap sa kanya. Idagdag pang ramdam na ramdam ang tila paghinga ng isang tao sa bandang ligan niya. Unti-unti niyang minulat ang mga mata hanggang makita ang payapang pagtulog ni Gavance na nakasandig sa kanya. Gigisingin na sana niya ito, nang nakonsensya siya dahil alam niyang sa kanilang dalawa ay mas pagod ito. 2 linggo na mula nang makarating sila sa Japan, at kahit papano ay may improvement na sa kalagayan ng kanilang anak. Tinanggap na nito ang gamot at sabi ng doktor ay every 3 weeks ang turukan noon, kaya matagal-tagal pa ang kanilang hihintayin para tuluyang gumaling ang anak. Sabi rin ng doktor na hanggang hindi pa sila nakakalahati sa gamot, ay may posibilidad pa ring maapektuhan ang anak ng mga komplikasyong dulot ng palagi ang pag-injection dito ng gamot. Matapos ibigay ang pangalawang dose sa anak ay pinahintulutan na rin ng doktor na iuwi ang anak nila, ngunit kailangang sa bawat ika-3 week ay babalik sila upang maturukan ito, kaya minabuting tuluyan ng doon muna sila manirahan. Hindi pa man tuluyang nakaka-recover ang anak sa paglalagi nito sa ospital, pero nakakakitaan na nila ng pagiging masigla nito. Nahihiya na rin si Alexa kay Gavance dahil ito na ang lahat ng bumalikat sa gastusin nila. Hindi man sabihin sa kanya ng lalaki, ay batid niyang kahit papaano ay nahihirapan na ito, lalo na't hindi biro ang perang kinailangan nila sa ospital ng anak. Nang mapatulog ang anak ay mabilis na itong inilapag sa kama niya. Maliit lamang ang inupahan nilang apartment na may isang silid lamang, sa sala natutulog si Gavance at silang mag-ina naman sa silid.
Pangalawang gabi na nila iyon sa ganoong setup. Lumabas siya at nakita niyang nanunood sa sala si Gavance, nang magtama ang paningin nila ay napangiti siya rito, saka siya dumiretso sa maliit na kusina. Gutom ka na ba? Tanong niya sa lalaki. Tumingin ito sa kanya na tila nananansya kung sisigot o hindi, nang wala pa ring tugon buhat sa lalaki ay muli siyang nagsalita. Anong gusto mong dinner? Muling tanong rito. Ikaw. Namula siya sa sinagot nito. What I mean is ikaw kung ano ang gusto mo. Agad na bawi ni Gavance nang makitang nag-blush si Alexa sa sinabi niya. Okay, bawing wika ni Alexa, saka nagsimulang maghanda ng kanyang lulutuin, kahit papaano kasi ay natuto rin siya sa pagluluto noong mga panahon lagi lamang siya sa bahay, namalengke na rin kasi si Gavance kanina habang inaayos ang mga gamit ng anak mula nang inuwi nila ito kahapon. Naghihiwa na siya ng sibuyas nang mapansin niyang tila nakatingin sa kanya ang lalaki kaya nagtaas siya ng tingin, hindi nga siya nagkamali. Hindi mapigil ang titigan ni Gavance ang babaeng naghahanda sa kanilang maliit na kusina. Napakasimple nito pero napakaganda pa rin sa kanyang paningin, he even imagined na parang mag-asawa na sila. Hindi pa man sila formal na nag-uusap ni Alexa tungkol sa kung ano talaga ang relasyon meron sila, pero masaya siya dahil ito ang ina ng kanyang anak. Nalulugod ang kanyang puso habang pinagmamasdan nitong gumagawa sa kusina, hanggang sa mag-angat ito ng tingin at nahuli siyang nakatingin rito. Nagkakatinginan sila hanggang sa sumilay ang ngiti sa lobby niya, ngumiti rin naman ang babae sa kanya. Anyways, I asked Helena to come over and be with you. I need to be back to Manila for my case hearing, aniya para maibsan ang iyan ng babae, hanggang ngayon kasi ay hindi makatagal ito kapag tinitingnan niya. Kailangan niya rin tapusin ang mga kasong hawak, babalik-balik na lamang siya para sa mag-ina. Ganoon ba? Iyon na lamang ang namutawi sa lobby ni Alexa. Simpleng tinulang manok lamang ang niluto niya, saktong kalahating oras ay malambot na ang manok at ilalagay na lamang niya ang dahon ng sili, sabi ni Aling Marta ay mas masarap daw ang tinola kapag nilalagyan noon. Nang malagay ang huling sangkap ay sunod namang inihanda ang lamesa, at nang mapagmasdan ang hinandang mesa, ay napangiti siya hindi dahil maayos ang pagkahanda niya, kundi ang ideyang tila mag-asawa sila ng lalaki at bilang may bahay nito ay pinaghahanda niya ito. Ganoon pala ang feeling na tila kompleto na ang buhay mo, may anak at lalaking pinag-aalayan mo ng buhay. Is there something wrong? Tinig na kay lapit sa kanya, agad siyang napatingin rito, hindi niya namalayang nakalapit na pala ito sa kanya. Pilit siyang ngumiti, nothing, kain na tayo, yaya sa lalaki. Ngumiti naman ito, mukhang masarap akala ko hindi ka marunong magluto, nakangiti pang wika. Akala mo lang yon, anang naman niya, tingnan natin, ani ni Gavance na tila masaya sa effort na binigay niya mapagluto lamang ito, agad siya nitong pinaghila ng upuan saka umupo sa tapat niya, sisandukan pa sana siya ng kanin niya ngunit agad niyang inagapan ito. I can do it, I want to do it for you, giit naman ito kaya hinayaan na lamang niya. Nakamata lamang siya rito nang isubo nito ang unang subo na tila ba hinihintay kung ano ang magiging reaksyon nito sa luto niya. Nang makitang tila natigilan sa pagmuya ang lalaki ay tila nanlumo siya, base sa mukha nito ay tila hindi ito nasasarapan hanggang sa mapatawa. Ito, relax, you look so tense, in fairness, masarap siya, anito sa kasunod-sunod na samubo, medyo lumuwag ang kanyang pagkakangiti sa sinabi nito at sinaluhan na ito sa pagkain. Pwede ka nang mag-asawa, hirit pa ni Gavance na ganadong kumain. Natigilan siya roon, nagpaparinig na ba ito, nang maramdaman ni Gavance na natigilan ang babae sa sinabi, ay tumingin siya rito kasunod ng paggagap sa kamay nitong nakapatong sa mesa. I love you Alexa, I am willing to marry you as long as you're ready, I want to make it legal, may sensinang wika. Hindi nakasagot si Alexa pero alam niya sa puso niya kung ano ang isasagot sa lalaki, hindi man niya tahasang maamin rito at sa sarili ay mahal na niya ang lalaki. Nang matapos iligpit ni Alexa ang pinagkainan ay saktong palabas naman si Gavance ng banyo, natigilan siya nang makitang walang damit ang lalaki, bakit pa nga ba siya nagugulat kapag nakikita itong walang damit? Mula nang dumating sila ng Japan, halos magkasama na sila araw-araw. Maglinis ka na muna, ako na muna ang bahala kay Gabi, agad na sabad ni Gavance bigla kasing nagising ang anak nila. Mabilis na sinuot ni Gavance ang t-shirt saka kinarga ang nag-aalburutong anak, inihili-heli niya ito, napangiti si Alexa sa nakitang ginawa ng lalaki,
hanggang sa narinig pa ang paghajijek ng anak dahil nilalaro ito ng lalaki, matapos noon ay pumasok na rin siya sa banyo upang makapaglinis ng katawan. Medyo natagalan siya sa banyo kaya paglabas niya ay narinig niyang umiiyak ang anak, malamang ay gutom na ito, nakatapis pa man siya ng tuwalya at mamasa-masa pa ang buhok. Pero nang marinig ang iyak ng anak ay napasugod siya sa sala kung nasaan ang mag-ama niya. Agad siyang dumulog kay Gavans na hindi rin malaman ang gagawin sa anak na umiiyak. Hindi na niya alintana ang hitsura dahil bawal sa anak ang labis na pag-iyak. Mabilis na kinuha ang anak at pinadidi ito. Mabilis kumalma ng makadidi ito, kaya naibsan ang kabang naramdaman. Ngunit kapalit noon ay ang pagbalik ng isipan sa kanyang hitsura. Unti-unti siyang napatingin kay Gavans na matamang nakatunghay sa kanya. Halos malantad kasi rito ang katawan dahil nga tuwalya lamang ang nakatapi sa buong katawan. Ayaw naman niyang gambole ng anak na payapang nadid habang nakapikit ang mga mata nito. Conscious siya sa katawan niya dahil imbes na umiwas ang lalaki ay umupo pa ito sa tabi niya habang nanunood ng TV. Mahina lamang yun at palipat-lipat ng channel hanggang mapadako sa isang pelikula na saktong nasa bedscene pa ang eksena. Napalunok pa siya nang hindi pa nilipat ng lalaki ang channel, kaya tumungo na lamang siya at tila inabala na lamang ang pagtingin sa anak. Nakita naman ni Gavans ang ginawang iyon ni Alexa. Nang mabining nakatulog na ang anak ay tumayo na si Alexa upang ailapag sa kama ang anak nila. Kip-kip ang anak at mahigpit ang pagkakaipit ng tuwalya upang hindi tuluyang malaglag. Pagkalapag ng anak sa kama ay hindi na malayang nalaglag na pala ang tuwalya, dahil hindi na niya nagawang ipitin ng ilagay ang anak sa kama, ang buong akala niya ay sila lamang ng anak ang tao roon. Sumunod pala si Gavans sa kanya, at huli na ng akmang dadamputin niya ang tuwalya, dahil nayakap na siya ng lalaki. Gab, putol na wika nang sakupin nito ang kanyang labi ng isang maalab na halik, halik na nagpainit sa buong katawan ni Alexa, damdaming kay tagal pinanabikan. Hindi na napigilan pa ni Gavans ang sarili, matagal niyang hinintay ang pagkakataong yon, ngayong yakap muli ang babae ay hinding-hindi niya na ito hahayaang mawala pa. I love you, impit na bulong kasabay ng muling pag-angkin sa labi ni Alexa. Tila nabuhay ang mumunting kiliti sa katawan ni Alexa, iba ang damdaming binubuhay sa kanya ni Gavans, hanggang sa hindi na niya pa napaglabanan ang pananabik, maging ang sariling katawan ay pinagkanuno na siya nito. Dahil sa muling pagkakataon ay muli siyang nagpaubaya sa lalaki, hindi lang minsan kundi pa ulit-ulit. Kay bilis ng araw, hindi lubos akalain ni Alexa na halos mag-aapat na buwan na sila sa Japan. Marami-raming doses pa ang kakailanganin ng anak, doon na rin nagtatrabaho ang kapatid na si Helena na siyang katuwang kapag wala roon si Gavans. Marami kasing hawak itong kaso kaya bumabalik lamang ang lalaki sa tuwing may appointment sila sa doktor. Ate, anong ginagawa mo? Bungad ni Helena nang makitang hindi siya mapakali. Alam niyang kaarawan ni Gavans bukas. Gusto niya sana itong sorpresahin sa kahit maliit na bagay lamang. Namimiss mo si Kuya Gavans no? Panghuhuli nito sa kanya. Oy si ate in love na kay Kuya, panunundyo pa nito nang hindi siya. Sumagot, kasunod ng pagtampal nito sa noo, ay oo nga pala, birthday bukas ni Kuya. Anito sa kaagad na hinagilap ang cellphone nito upang tawagan ang lalaki. Gustuin man niyang suwayin ng kapatid ay alam niyang hindi ito magpapaawat. Maya-maya ay rinig na niyang kausap ng kapatid ang lalaki, at pasimple pang nakatawa habang nakatingin sa kanya ito, napakunot noo siya kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Oo kuya, huwag kang mag-alala, miss ka na rin daw ni ate, pilyang wika ni Helena na nilakasan pa talaga upang marinig niya. Sinenyasan niya ang kapatid na malalagot ito sa sinabi sa lalaki. Tumawa ng malakas ang kapatid kasabay ng pagpapaalam sa lalaki. Agad na sinita ang kapatid sa sinabi nito. Ate, huwag ka nang mag-deny. If I know, miss na miss mo na si Kuya. Mag-iisang buwan na rin kaya mula nang huling dumalaw rito. Bakit kaya hindi mo na lang siya sorpresahin? Tutal sabi ng doktor noong huli ay pwede nang mag-travel si Gabi. Swisyon nito na kinasaya niya. Tama nga naman ang kapatid. Bakit hindi nila sorpresahin ito? Tutal yun ang kauna-unahang birthday ng lalaki na dadaluhan ng anak. Marami raw itong tinatapos na kaso kaya sila na ng anak ang dadalaw rito. Agad silang naghanap ng murang tiket pa uwi ng Pilipinas ng sandaling yun. Pero dahil kinabukasan na rin ng lipad ay medyo mahal ang tiket pero mabuti na yun. Kahit papaano ay gumawa naman siya ng effort para sa lalaki. Pananabik ang naramdaman ni Alexa habang lula ng taxi galing sa paliparan. Dumiretso sila ng anak sa bahay ni na Gavans.
Tuwang-tuwa sina Noel at Isel lalo na ang papa ni Gavance nang masilayan sila. Ate, kayo pala, kara-rating nyo lang, manghang wika ni Noel nang makita sila sa malaking gate ng mga Saison. Napakalaki na nga ng pagbabago noon, noong huli kasi siyang nagawi roon ay madilim pa at wala pang pintura ang malaking gate, ngayon ay tila bumalik na ito sa dating figura. Masayang sinalubong din sila ni Isel at ang anak nito. Ate, kumusta? Okay lang naman, gumaganda ka yata, aniya sa babae kasunod ng pagtingin sa medyo umbok na tiyan, nang makita yon ay natuwa siya para sa magkasintahan. Congrats! Thank you ate, dali pasok, anang ng mga ito at sa sala ay naroroon at matamang naghihintay naman ang papa ni Gavance. What a nice surprise, tiyak na matutuwa si Gavance. Masyadong busy ang batang yun ngayon at namamroblema sa inyo dahil mag-iisang buwan na siyang hindi nakakadalaw. Good thing at dumalaw kayo sa kaarawan niya. Masayang bati ng ama ni Gavance. Opo, tito, putol na wika, naku papa na lamang, anito kung ano ang itatawag niya. Okay po tito, papa pala, tawang wika rito. Matapos nilang magpahingang mag-ina sa silid ni Gavance ay napangiti siya. Nakita kasi sa side table ang nakangiting mukha ng lalaki. Hapon na yun kaya mabilis siyang nag-ayos at susorpresahin nila ng anak ang lalaki sa opisina nito. Nagsabi na rin sila sa mga kasamahan sa bahay na huwag munang ipapaalam sa mga ito ang pagdating nila ng anak. Suot ang magandang best-id ang pinabaon ng kapatid sa kanya saka binihisan din ng anak na natutuwa pa. Mabilis nilang tinungo opisina ni Gavance. Nakatingin ang tatlong magagandang babaeng nasa bungad. Nakita niya roon sa mesa ang mga posisyon ng mga ito, mga sekretarya ng tatlong abogadong kasamahan ni Gavance, hindi na yata kumuha ng sekretarya si Gavance. Hi, si Attorney Saison, andyan ba? Tanong niya sa kanila. Opo ma'am naririyan po, sagot ng isa na pipigilan pa sana siya, ngunit mabilis na siyang nakarating sa pintuhan noon. Swerte pa at bukas ang pinto kaya hindi na niya kailangang kumatok. Pero natulos siya sa pagkakatayo nang makita ang babaeng kasama ni Gavance sa loob, si Vanjie at malaki ang tiyan nito habang tila masayang-masayang nag-uusap ang dalawa. Hindi niya alam kung magpapakita ba kay Gavance o hindi. Kasabay ng pag-ahon ng kung anong emosyon sa dibdib, ay mariing hinigpitan ang pagkakahawak sa anak kasabay ng pagpihit nito paalis. Kasabay ng mahigpit na hawak ni Alexa sa anak, ay ang biglaang paghakbang pabalik niya. At ang pag-ingit ng anak na siyang umagaw sa pansin ng 2 taong tinitingnan, nakita niya ang pagtataka sa mukha ni Gavance nang makita siya. Bago pa man sila malapitan nito ay mabilis ang hakbang niya, hanggang sa hindi namalayan na bumangga siya sa lalaking paparating sa kinaroroonan. Tila natauhan siya nang marinig ang pag-iyak ng anak, agad niyang inalo ito, hanggang sa makitang inalalayan pa ni Gavance ang buntis na babae na noon ay papalapit sa kanila. Mabilis na iniwas ang tingin kina Gavance, at napadapo ang mata sa lalaking nakabanggahan. Nasa mukha ng lalaki ang pang-uusisa sa kanyang mukha, maging siya ay natigilan dahil tila pamilyar ito sa kanya, hanggang sa nagtagal ang titigan nila ng lalaking nakabanggaan, tila teleseryeng bumalik sa alaala niya ang lalaking crush niya noon, na nagpahiya sa kanya sa buong klase nila, dahilan para tuluyang magalit sa mga lalaking umaali-aligid sa kanya. Napansin ni Gavance ang tinginan nina Alexa at ng lalaki. Hindi malaman ni Gavance kung bakit nakaramdam siya ng konting selos sa tinginan ng mga ito, hindi niya moari kung ano ang ibig ipakahulugan, ang ekspresyon ng mukha ni Alexa ngunit iisa lang ang alam niya, batid niyang kilala ng dalawa ang isa't isa. Alexa, tila pangungumpirma ng lalaki sa kanya. Eugene, tugon dito, hindi niya alam na kilala pa rin pala siya nito, maaaring nang tumatak talaga sa isipan nito siya, dahil siya ang babaeng ipinahiya nito sa buong klase nila noon, at sinabihang hinding-hindi ito magkakagusto sa kanya. Nakita niya ang pagliwanag ng mukha ng lalaki at natuwa. Wow, this is amazing, wait how long is it? 15 years ago. Napatigil siya nang maalala niya ang ginawa ng lalaki sa kanya, at nang makita ang mukha niya ay natigilan din ito. Mahabang tikhim ni Gavance ang gumambala sa kanilang pananahimik, buti na lamang at nakatulog na ang anak na nakasandig sa kanyang balikat. Doon din ay biglang natauhan si Eugene at agad na lumapit sa babaeng buntis na kasama ni Gavance. Hi honey, sorry I'm late, anito kay Vanjie. Napaawang na lamang ang bibig ni Alexa nang makitang inakbayan ni Eugene si Vanjie papasok pabalik sa opisina ni Gavance,
habang nakamata naman sa kanila ang tatlong sekretarya ng kasamahan ni Gavins. Kapwa na sila nagkatinginan ni Gavins, tila biglang naumid ang kanilang mga dila. Sa likod, sabayang panimula nila na sabay ring natigilan, agad na nagbawi si Alexa dahil sa nakaabala pa yata siya sa lalaki. "I'm sorry, mukhang busy ka." "No, it's okay. They're here to fix Eugene annulment from his previous wife. He wants to marry Vanjie. As you see, Vanjie is pregnant," ngiting wika nito. Napangiti na rin siya, mali pala ang hinuha niya. Buong akala niya ay nagkabalikan na sila nito. Ngumiti siya sa sinabi nito saka binati ito. "Happy birthday, thank you," masayang tugon ni Gavin saka kinuha ang anak buhat kay Alexa. Nakatanaw lamang sa kanila ang tatlong sekretarya na panay ang tingin, bakas sa mukha ng mga ito ang saya para sa kanila at inggit na rin. Hinalik-halikan ni Gavins ang anak na kahit tulog na tulog. "What time you arrived?" tanong pa nito. "Around 9 a.m., dumiretso na kami sa bahay niyo. Just to surprise you," aniya rito. She's too happy, also looking at Gavin's smile. "Thanks, you made my day so special. I missed you," bulong nito saka siya hinalikan sa noo. "Sorry, come inside. I will just talk to them for a bit then we'll go home," masiglang yaya ni Gavin sa kanya. Nang nasa loob na sila ng opisina nito, ay kinuha na muna niya ang anak nila upang makausap nito ang kliyente. Hindi niya lubos maisip na magkukrus pa rin pala ang landas nila ni Eugene, ang lalaking nanakit sa kanya. Ngunit magiging dahilan ng kanyang labis na kasiyahan, dahil ito ang pumawi sa kanyang maling hinala. Kahit abala sa anak ay panakanak ang tumitingin kay Gavins, at hindi niya inaasahang ganoon din pala si Gavins at sa hindi sinasadya, ay biglang nagsalubong ang kanilang mga tingin, saka biglang nagngingitian, saka mabilis na nag-iiwas ng tingin si Alexa, para siyang bumabalik sa pagka-teenager sa panakaw na tinginan nila ni Gavins. Habang nasa anak ang tingin ay bigla siyang napatingin kay Gavins nang marinig ang tinig nito, at tinatanong si Eugene kung kilala ba ako nito. Bumilis ang pintig ng kanyang palso nang marinig ang tinig ni Eugene na sinasagot ang tanong ni Gavins. "We're classmates when we're in high school," tugon ng lalaki na kinakalma naman niya. "Really, honey?" masiglang wika ni Vanjie. "Imagine that, you were classmate while Gavins and I used to be lovers." Napaka-misteryo talaga ang buhay, ani ni Vanjie na tila naman nag-mature na. "Ngayon ay ikakasal na tayo at magkakaanak. How about you, Gavins? Kailan naman ang kasal ninyo ni Alexa since nauna na ang anak?" Dagdag pang litanya ni Vanjie na nagpamula sa pisngi ni Alexa. "Soon, maybe after your case para wala akong alalahanin pag nasa honeymoon kami," nakatawang wika ni Gavins. "Wow, finally, nakakatawa ka na rin," puna pa ni Vanjie. "I'm so blessed, napapaligiran ako ng mga taong mahal ko," tugon ni Gavins. Matapos pag-usapan ng mga kakailanganing papeles para sa annulment case ni Eugene, ay nagpaalam na ang magkasintahan at sila na lamang ang natira sa opisina nito. Natahimik silang pareho at tanging Hajijek na lamang ng anak ang naririnig ng marinig ang ilang katok sa pintuan. Matapos noon ay sumungaw ang mukha ng mga kasamahan nito sa law firm na iyon na baka sa mukha ang nang-aasar ng ngiti. "Wow, I can't imagine Brad na kamukhang kamukha mo ang anak mo ah. Akala namin single forever ka. Yun pala ay inunahan mo na pala kami," buska ng kasamang attorney. Kasunod ang dalawang kasamahan, nang mapansin siya ng mga ito ay mas lalong lumuwag ang pagkakangisi ng mga ito. "Ikaw yung nahima," putol na wika ni attorney saka nakakalukong bumaling kay Gavins. Ngayon ay napagtanto na nila kung bakit ganoon na lamang ang tingin ng kasamahan nang makita ang babae nung nag-a-apply ito. "Good job, Attorney Saison," nakakalokong wika naman ni attorney. Napansin na ni Gavins ang discomfort kay Alexa kaya nagsalita na siya. "Hey guys, are you here para asarin ako?" "Not now, it's my day," aniyang pabiro. Tumawa naman ang tatlong kabaro saka siya binati ng mga ito, kasunod ng pagpasok ng tatlong sekretarya ng mga ito na may hawak na cake. "Happy birthday to you, happy birthday to you, you belong to the zoo. Like a monkey, like a donkey, the gorilla is you." Kinkoy na kanta ng tatlong kasamahan na may kasama pang aksyon na kinatawa naman ng anak, lalo na nang nag-astang tila monkey ang mga ito. Seryoso ang mga ito kapag propesyon na ang pag-uusapan pero joker ang mga ito sa usaping personal. Maging si Alexa ay natawa sa kanta ng tatlong attorney.
Happy birthday attorney, sabayang bati naman ng tatlong babae. Matapos magpasalamat si Gavans ay pinagsaluhan din ng mga ito ang cake na dala. Matapos ang munting selusalo sa opisina nila ay niyaya na niya ang mag-inang umuwi. Sa backseat umupo si Alexa dahil karga ang anak. Hindi maiwasang patanjin tingin si Gavans kay Alexa. Naiisip na rin niya ang sinabi ni Vanjie kanina sa opisina. Batid niyang si Alexa na ang babaeng ihaharap sa altar. Plano na niyang pakasalan ito at gagawin niya yon kapag tapos na ang gamutan ng anak. Alexa is very stressed right now, at ayaw niyang dagdagan yun sa ngayon. Siguro, enjoy na muna nila kung ano ang meron sila. Agad na napansin ni Alexa ang palagiang pagtingin sa kanya ni Gavans, kaya bigla siyang na-conscious lalo pa at pinapadede pa ang anak niya. Hindi kailang lantad konti ang dibdib rito. Nang makarating sa bahay ng mga ito ay agad silang sinalubong ni Aizel kasama ang anak nito. Happy birthday kuya, masiglang bati, habang sa gilid ng bahay kung saan may mesa sa gitna ng harden ay naroroon ang dalawang lalaki. Lumapit sila sa mga ito. Kuya, happy birthday, bati naman ni Noel. Maging ang ama ay bumati rin kasabay ng pagtapik nito sa kanyang balikat. I'm so proud of you man, you're successful man now, daddy ka na rin pero kailan ka magiging husband? Ani ng ama. Natigilan silang pareho ni Alexa. Nakita niya ang pagyuko ni Alexa. Inakbayan siya nito, ramdam pa niya ang pagkabigla ni Gavans sa ginawa.